pagpapala, kapayapaan, saya at pag-ibig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus para sa lahat ng tao sa mundo. Mga salita ng Espiritu, katotohanan, buhay mula sa itaas. Makinig mabuti, pakinggan mula sa puso, pakinggan mula sa puso. Salita ng Espiritu, katotohanan, kapangyarihang bumabasag ng tanikala at pag-ibig para palayain ang lahat kahit ang hindi naniniwala. Makinig mula sa puso at tingnan kung ano ang ginagawa ng nag-iisang totoong Diyos. Maraming tao, mga kapatid, di nila alam ang pagkakaiba ng Kristyanismo at kaharian ng Diyos. Sa kabuuan, malinaw na maraming kapatid di nakatira sa mga makalangit na dako at di iyon ibig sabihin, masama kayo. Di ibig sabihin, masama ka. Ang ibig kong sabihin, ang intensyon at motibo ng puso mo ay maaaring purong-puro pero may kulang na kaalaman at pandaigdigang panlilinlang sa katawan ni Kristo. Kaya marami sa mga kapatid di nananahan sa makalangit na dako at mamuhay sa kaharian ng Espiritu at ipakita kung sino talaga si Kristo na nagbubunyag sa Diyos Ama na naghahayag sa Diyos mismo upang maging tunay na kasagutan. At iyan nga pala ang panlilinlang na kumakalat sa buong mundo na ang dyablo, ang patay na ipis na tinatawag ko sa kanya. Ang Panginoon ng pandaraya, ang prinsipe ng kasinungalingan, ang tagapagkalat ng maling akala ay ipinapataw sa lahat ng sangkatauhan. Lalo na sa mga kapatid na nagsisikap na hanapin. Ang katotohanan si Hesukristo. Isang matalik na relasyon. Sa kanilang Ama. Yan ang gustong pigilin ng dyablo. Mga kapatid. Kung nakikinig ka rito at naniniwala ka kay Hesukristo o ikaw, ateista man o ano paman, ito ang matitigas na katotohanan na hindi maaaring sirain, na hindi maaaring baluktutin. Ibig kong sabihin, ang katotohanan ay katotohanan. Alam mo, ito ay isang tabak na may dalawang talim. Ito ay humihiwa sa mga kasinungalingan. May katuturan lang. Kaya kong maging sisidlan ng Diyos. Saan man ako magpunta para lang maging tagapagsalita ng Diyos. Alam mo ba? Bubuksan ko lang ang bibig ko at alam kong magsasalita ang Ama. Madaling makita kung sino ang hindi nakatira sa makalangit na lugar na hindi kilala ang Ama. Halatang halata kapag di mo kilala ang Diyos na dapat mamuhay sa kanyang kaharian. Ito ngayon ang inaayos ng Diyos Ama sa buong mundo sa katawan ni Kristo dahil ito'y pinigil ng dyablo ng matagal. Isang pandaigdigang pagkilos ng mga anak ng Diyos sa mundo na namuhay ng lubos na nagpapasakop, nagsusuko at nagtatakwil ng sariling pagnanasa. Hindi iniibig ang buhay na ito hanggang kamatayan. Naglalagay ng buong pananampalataya sa katotohanan upang bitawan ito, mamuhay sa kanyang buhay at manatiling nakaupo sa makalangit na lugar, nakaupo kasama ni Kristo. Manatiling nakapahinga, nakaupo, hindi hadlang sa Diyos, nakikilala ang kanilang Ama. Alam mo bang sinasabi ko, yan sa pamamagitan ng pagpapalagayang loob, sinasabi ko sa pamamagitan ni Hesukristo, pagkakilala sa Diyos Ama, pagkakilala kay Papa, pagkakaroon ng tamang relasyon sa Kanya dahil inilalagay nila ang pananampalataya sa katotohanan iyon, paniniwala sa kung ano ang ikinamatay at ipinagbayad ni Jesus upang maganap. At ito ay kung ano ang dinadala ng Diyos sa huling anihang ito, ang huling galaw na ito sa sangkatauhan, mga anak na lalaki at babae na malalim ang pagkakakilala sa kanilang Ama na namumuhay sa larangan ng Espiritu, na ang motibo ng kanilang puso ay tanging para sa kaharian ng langit kahit anong mangyari, gaano man sila tamaan at kung magkamali sila, alam nila na tama sila sa paningin ng Diyos dahil kilala nila ang kanilang Ama. Patuloy silang lumalaban sa mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Patuloy silang bumabangon at patuloy na hinahabol ang katotohanan. Hindi ito tinutuwid, hindi binabago, hindi binabaluktot para sa kanilang sarili, hindi hinahayaang tulad ng sinabi ko, ang kakulangan ng tagumpay na nakita nila sa kanilang buhay, mangibabaw sa salita ng Diyos sa katotohanan, pero hinahabol ang katotohanan at tagumpay kahit ano pang hindi pa nangyayari at ano pa hindi pa nila nakikita tulad ng sabi ko sa sarili nilang mga relasyon, sa sarili nilang mga
kalagayan sa kanilang buhay. Hinahabol nila ang mga pangako ng Diyos dahil ang mga pangako ng Diyos ay katotohanan. Ang kanyang salita ang katotohanan at napakalinaw makita kung sino ang hindi naghahanap ng katotohanan. Dahil ang mga kapatid na nagpapahayag ng pangalan ni Jesus, ang ibig kong sabihin, kapag ipinapahayag mo ang pangalan ni Jesus, talagang kilala mo siya. Alam mo ibig ko sabihin, hinahanap mo siya. Alam mo ibig ko sabihin, siya lang hinahanap mo. Hindi mo hinahanap ang isang ministeryo. Hindi mo hinahanap ang salita ng pastor para sa kahit ano. Ang ibig kong sabihin, ang tanging paraan na malalaman mo na ang isang tao ay hindi kilala si Jesus ay kung kilala mo ang katotohanan para sa sarili mo. Ibig mong sabihin, sa tamang relasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita, upang hanapin ang salita, upang makilala lamang siya para sa sarili mo. Ito lang ang paraan para makilala mo ang espiritu ng Antikristo, panlilin lang. Ito ang paraan para malaman mo. Gaya ng sabi ko, ang motibo ng tao ay lubos na baluktot, sira, baliw, makasarili, at sentro sa sarili. Hindi tamang motibo sa puso at hindi ito nangangahulugang wala silang pag-asa. Laging nananaig ang awa laban sa paghatol. Pag-ibig ng Diyos laging tatakpan ng maraming kasalanan. Pag-ibig ng Diyos ay hindi nabibigo. Laging may pag-asa sa iyo habang may hininga ka, habang buhay sa walang hanggan na kaharian. Sa walang hanggan na kaharian, walang hindi kayang hugasan ng dugo. Nasa iyo na ang magpatuloy niyan. Nasa iyo na ang talagang tanggapin yan. Alam mo yan, pagtanggap niyan, ang mamatay sa sarili. Karamihan sa tao'y gusto pang maniwala sa sariling delusyon nila na alam nila ang pinakamabuti para sa kanila. Mga kapatid, naiinis na ako kay Eric. Araw-araw, nilalabanan ko ang mabuting laban ng pananampalataya para manatiling lubos, na nagpasakop, nagparaya, nagkaila sa sarili. Bumangon ka, lumaban. Bumangon ka, lumaban para sa iba. Ipinadala ako para makilala siya ng lubos sa pamamagitan ng ipinasakop kong buhay, para maipahayag ang Diyos sa aking buhay. Hindi ako narito para sa akin. Wala akong pakialam kundi ang kaharian ng Diyos muna, at hanapin siya kung sino siya talaga upang siya ay maipahayag sa pamamagitan ko, upang ang iba'y maagaw mula sa hukay ng impyerno, mula sa hukay ng impyerno, mula sa mga kasinungalingan ng demonyo na nariyan para sirain, magnakaw, pumatay, at iligaw lahat ng mga anak ng lupa. Naiintindihan mo, palayo sa pag-ibig mismo, mula sa Diyos Ama mismo. At ito ay sa pamamagitan lang ni Hesukristo, sa pamamagitan ni Hesukristo, dahil siya ang daan. Hindi siya basta daan, siya lang ang tanging daan. At heto mga kapatid, ganito ang nakikita ko. Marami akong nakikitang tao na at panlilin lang ito, kasi kung talagang alam mo ang katotohanan, tanging si Jesus lang ang gugustuhin mo para sa iyo. Kung talagang alam mo ang katotohanan, kung talagang sinikap mo alamin ang katotohanan para makilala siya. Kasi sawa ka na sa sarili mo, sawa ka na sa mga paraan mo, sawa ka na sa pag-aakalang alam mo ang pinakamabuti para sa iyo. Talagang susundin mo ang katotohanan mula sa tamang dahilan, mula sa tamang puso, at talagang sisimulan mong makilala ang Diyos. At makikita ng Diyos ang puso mo at ang mga dahilan nito at bibigyan kanya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya, upang makilala siya ng malaliman para sa tunay niyang sarili. At siya lang ang makakapagbigay kaganapan sa iyo. Kaya patuloy kong nilalabanan ang mabuting pakikibaka ng pananampalataya araw-araw, hindi susuko hanggang sa pagbabalik ng guro. At tatayo ako ng buo ang loob at walang takot sa araw ng paghuhukom sa harap ng Ama. Alam kong tama ako sa harap niya dahil ang puso ko ay palaging may tamang hangarin. Hanapin siya, kilalanin siya upang ipahayag siya sa pamamagitan ng buhay ko dahil nasa kanya ako at nasa akin siya, at maayos ako dahil sa kanyang dugo at awa, sabi ko. At ngayon, tungkulin ko na ipahayag siya sa pinakamaraming tao hanggat maaari sa iba pang tao sa mundo. Kaya upang maagaw sila mula sa kasinungalingan, maagaw mula sa hukay ng impyerno, sa pagdurusa, sa panlilinlang, para makilala nila ang kanilang tunay na Ama, malaman kung gaano siya kabuti, malaman ang kanyang awa, ang kanyang kabutihan. Sa kanyang kabutihan at habag, sa kanyang pag-ibig na nahayag, sila'y magsisisi. Tatalikuran nila ang kanilang mga paraan at hindi na naisin ang mga bagay ng mundo, kundi ang mga bagay ng kaharian ng langit. Ako, napaka-strategic ko sa mga pinapanood at kinakausap. Kadalasan, sasabihin ko mga 85% ng mga usapan ko sa mga tao, napakaikli at kadalasan binaliwala ko sila kung hindi ito nagdadala ng pag-ibig, katotohanan o buhay. Kung hindi tama ang motibo ng puso nila, hindi ko na pinakikinggan ang sinasabi nila kasi hindi ko alam. Alam ko na hindi nila alam ang sinasabi nila. Hindi nila alam ang ginagawa nila na naliligaw at nalilinlang. Hindi ko ito sinasabi sa tao. Nakikita ko ito dahil nakikita ko gamit ang mata ng Ama. Nakikita ko gamit ang mata ng Ama. Pinapakita sa akin ng Diyos ang mga bagay na ito, ang motibo ng puso ng tao. Hindi ko sila hinuhusgahan pero hindi ko sila pakikinggan. Hindi ko aakmahin ang sinasabi nila. Patuloy kong ipaglalaban ang mabuting laban ng pananampalataya sa katotohanan sa loob ng espiritu ko. Maaaring isipin nila na ako'y nakikinig pero hindi. At sobrang abala sila sa sarili nilang makasariling hangarin na di nila mapansin na wala akong tugon sa sinabi nila. Hindi ko talaga
Tumugon ka sa kung anuman ang pinag-uusapan nila at winika ko lang ang katotohanan laban sa mga kasinungalingang pinaniniwalaan nila sa kanilang sarili at hindi nila man lang at makukuha nila yan kung talagang naghahanap sila ng pagbabago. Pero kung ang tao ay hindi naghahanap ng pagbabago at gusto lang manatili sa kasalanan niya parang aso, parang aso sa sarili niyang suka at gusto pang bumalik-balik dito, hindi sila magbabago. Hindi nila maririnig ang katotohanan. Mahal ka pa rin ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagkukulang. May awa pa rin ang Diyos sa buhay mo kahit naliligaw ka at pinipili mong malinlang dahil ang panlilinlang ay isang pagpipilian. Ang panlilinlang sa buhay mo ay walang kinalaman kundi sa iyo lang. Pinipili mong malinlang o pinipili mong ipaglaban ang lupang laban ng pananampalataya. Kahit ano pa ang mangyari, sundan mo ang katotohanan. O kahit ano pa ang mangyari, sabihin na lang natin na ayaw mo sa katotohanan. Gets mo ba? Ikaw, gusto mo pa ring pahirapan ang sarili mo sa sariling makasariling pagnanasa ng laman at magpapatuloy sa ganoong paraan. Sabi ko, yun ang pasya mo. Mahal ka pa rin ng Diyos. Naroon pa rin ang kanyang awa. Ang kanyang dugo ay naghihintay pa rin upang hugasan kang puting-puti na parang niyebe. Ngunit hindi kanya kayang lubusang baguhin, hindi maibibigay sa iyo ang kanyang kapayapaan, hindi maibibigay ang kanyang kagalakan, hindi maibibigay ang kanyang pagmamahal. Mananatili kang pinahihirapan. At tingnan mo, ito ang tungkol sa dyablo. Ang dyablo ay dalubhasa sa paglikha ng maling akala. Siya ang dalubhasa sa panlilinlang, mga kapatid. Para bang nagtatagumpay ka sa buhay, para bang umuunlad, ngunit lubusan kang bumababa sa landas ng pagkawasak at walang hanggang kamatayan at kapahamakan, at ikaw ay mabubuwal. At kung alam mo lang kung ano ang naghihintay sa iyo, tatakbo ka kay Hesukristo. Kung talagang alam lang ng sangkatauhan kung ano ang naghihintay sa kanila, kaya nga tayong mga sisidlan sa kaharian ng Diyos, kailangan nating sabihin ang buong katotohanan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, hayaang maging Diyos Ama, si Diyos Ama. Tayo'y magpatuloy na magpasakop, kilalanin natin siya ng lubusan para sa ating sarili. Gustong-gusto ko talaga ang Roma, siya 6. Mahilig ako sa Roma, siya 6. Sinasabi dito na kailangan ko lang basahin ito dahil sinasabi niya sa akin na basahin ito. Kaya ano ang gagawin natin? Ito ay Roma 6.1, ang tagumpay ng biyaya laban sa kasalanan. Kaya ano ang gagawin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang dumami ang kabaitan at biyaya ng Diyos? Napakasamang pag-iisip. Napakasamang pag-iisip. Pare, napakasamang pag-iisip yan. Nagagalit ako sa kasalanan. Kasi alam mo kung ano, ang kasalanan ang nagpapalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Kinamumuhian ko ang kasalanan at kahit na, mga kapatid, mahulog man kayo rito o mahulog ako rito, hindi pa rin nito binabago ang katotohanan kung ano ang sinasabi ng Diyos na kayo. Umalis ka rito. Ayaw ng Diyos na manatili ka dyan kahit isang saglit. Kung pipiliin mong manatili dyan, iyon ang pagpili mo para manatili sa demonyong tae ng ipis na iyan. Ngunit hindi ako mananatili dyan. Hahayaan kong tukuyin ako ng katotohanan at patuloy kong hahabulin ang katotohanan. Patuloy lang susuko, magpapasakop at hahayaan ang kumikilos na kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na baguhin ako ng mas malalim at mas malalim kung sino siya nilikha ako na maging sa Kanya dahil ako'y balot kay Kristo at nakatago kay Kristo. Kaya anong gagawin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Hindi, para ba lumago ang kagandahang loob at biyaya ng Diyos? Demonyo. Anong kakilakilabot na isipin yan? Namatay na tayo sa kasalanan ng isang beses at magpakailanman. Kailangan mong paniwalaan na namatay ka na sa kasalanan ng isang beses at para sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit ko ito binabasa halos araw-araw. Namatay sa kasalanan ng isang beses at para sa lahat. Ako, binabasa ko, naiintindihan ko ang maraming bahagi ng salita. Alam mong sinasabi ko, pero ngayon, nakakapres ko talaga ito. Lalo na kapag pumapasok ka sa malalim na hukay ng kadiliman, araw-araw at gabi-gabi. Alam mong sinasabi. At sinasabi ko ay malalim na kadiliman. Alam mong sinasabi, ang pita ng mga mata, ang pita ng laman, at ang kapalaluan ng buhay. Kailangan mong balutin, nababalutan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kapangyarihan ka sa pagbabasa, paglunok ng salitang ito para maging salita. Magbasa ka at lunukin mo para maging salita. Kung alam ng Diyos na binabasa mo at iniintindi para maging ikaw ito, dahil gusto mong maging sagot para ipakita ang Diyos sa pamamagitan ng isinukong buhay, ipapadala niya ang di pangkaraniwang biyaya at kapangyarihan para baguhin ka sa kung sino siya, ang buhay na salita na nagkatawang tao, at bibigyan ka ng kapangyarihan para makalakad sa imposibleng landas ayon sa mga motibo ng iyong puso. Binabasa ko itong salita para maging siya sa loob ko, para maging mas malaking sagot sa sangkatauhan, sa lupa, sa mga wasak, sa mga nawawala, sa mga nalinlang, sa mga namamatay, sa mga kinokontrol ng masamang espiritu, dahil kailangan ng mundo ng katotohanan. Kailangan ng mundo si Jesus at nasa loob ko siya. Mga kapatid, panahon na, alam nyo, na lumaban tayo. Alam nyo, maging ang salitang ito sa laman, maging sagot sa iba lampas sa iyong sarili. Hindi kukuha mula sa Kanya, kundi ang maging siya. Magbagong anyo sa Kanya, lampasan mo ang sarili mo. Tumigil sa kakahingi at simulan
ang paniniwala na lahat ng bagay ay nasa loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo. Tigilan na ang pagkakahingi ng bagay, mga kapatid kay Kristo. Nagsasalita ako sa katawan ni Kristo. Lampasan mo ang sarili mo. Tigilan ang pagiging makasarili at nakasentro sa sarili. Simulan ang paniniwala na tapos na ang gawaing natapos, na ikaw ay ligtas na, malaya ka na, natubos na at gumaling na. Sinasabi ng Biblia, sa kanyang mga latay ay gumaling ka. Pang nagdaan na iyon. Kaya kung may sakit o kirot, nagbabago ba ang katotohanan? Nagbabago ba ang gawaing natapos o ang dugo? Hindi. Kailangan mong patuloy na maniwala para sa sarili mo na ito ay tapos na. Tumigil sa pagsasalita ng kasinungalingan sa sarili mong buhay at simulan ang paniniwala sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Makapangyarihan ang salita kapag pinaniniwalaan mo. Ang paniniwala na alam mo sa puso na ito'y katotohanan, na gumaling na ako. Wala akong pakialam sa sinasabi ng sakit sa liig ko. Wala akong pakialam. Walang pakialam sa sinasabi ng bukol sa dibdib ko. Alam mo ba, gumaling na ako at hindi ko nasasabihin ito ng malakas dahil wala itong kapangyarihan, itong demonyong kasinungalingan na, aba, hindi ako maniniwala sa pangyayari o sa anong nakikita ko sa katawan ko. Maniniwala ako sa katotohanan sa larangan ng Espiritu dahil ako'y namatay na ako, hindi na ako nabubuhay. At si Kristo'y nasa akin at tinalikuran ko na ang buhay na ito. Tinalikuran ko na ang laman na ito. Kaya hindi mahalaga ang mangyayari sa laman na ito. Ang Espiritu ang namamahala sa laman. Ang laman ay hindi nakokontrol ang Espiritu maliban kung namumuhay ka sa laman. Maliban kung hindi mo hinahabol ang lahat ng nasa kanya sa loob mo. Sige, napakalungkot isipin na magpatuloy sa kasalanan. Sige na, sige, isapuso mo ang salitang ito. Isapuso mo ang katotohanan ito. Mamatay ka sa sarili mo. Kung sinasabi mo ang pangalan ni Hesukristo at ikaw ay nagpapakabiktima pa, nalinlang ka ng husto. Hindi ka nga born again kung araw-araw kang biktima. Hindi mo pa nga iniiwan ang luma. Kaya hindi ka makakalakad sa bago. Iyan ang Biblia. Iyan ang katotohanan. Gumising ka. Mamulat ka sa katotohanan. Hayaan mong tumagos sa iyo ang tabak ng katotohanan ng salita ng Diyos para mamatay ka sa sarili mo at mabuhay sa pag-ibig na lampas sa pangunawa. Ang kapayapaang lampas din sa pangunawa. Wala akong awa kahit kanino. May awa at habag ako sa kapwa. Parang si Hesukristo noong nabubuhay siya sa lupa. Tingnan mo ang leon ng Huda sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan at sa 4 na ebanghelyo at makikita mo kung paano naglingkod si Jesus sa bawat isa. Makikita mo kung paano siya nakipag-usap sa lahat. Grabe, matindi siya. Siya ay perpektong pag-ibig. Siya ay taong dumating na walang kasalanan at siya ang perpekto. Ang perpektong sakripisyo, ang kordero na pinatay para pasanin ang lahat ng kasalanan ng mundo dahil siya walang kasalanan sa kanya. Wala siyang kasalanan sa kanya. Siya ang leon ng Huda, ang hari ng kaluwalhatian. Tatapusin ko na ang pagbasa nito. Kaya nakakatakot na pag-iisip na matay na tayo sa kasalanan ng isang beses at para sa lahat, tulad ng tao na namatay sa lumang buhay, paano pa tayo mamumuhay sa ilalim ng kasalanan, sa ilalim ng pamamahala ng kasalanan ng mas matagal? Nakalimutan mo na ba na tayong lahat ay nalubog sa pakikiisa kay Jesus, ang pinahiran, nalubog sa kanyang kamatayan? Namatay ka. Namatay ka sa lahat ng luma, sa makasariling pagnanasa ng laman ng kasalanan, sakit, karamdaman na nasa katawan mo nang ikaw ay muling ipanganak. Lahat ng bagay ay namatay. Sabi ko, kasama si Jesus sa kanyang kamatayan at nabuhay kang muli kasama siya, nalubog ka sa kanya, permanenteng isinanib sa kanya sa kanyang muling pagkabuhay, sa pagiging perpekto niya at siya ay walang hanggan Diyos. Siya ay perpekto, siya ay banal, siya ay matuwid, at siya ay walang kapintasan, hindi maipupulaan. Sinasabi sa Kolosas 1, kung ano siya, ganoon ka rin ngayon dito sa mundo. Ganyan ka talaga dahil sa dugo ni Jesus, dahil kaisa ka ng pinahiran. Kailangan mong manalig sa katotohanan iyon para maniwala dito, para malagpasan ang sarili mo. Yan ang nagpapahirap sa iyo mula nang isilang ka sa mundong ito, sa sumpa ng kasalanan. Si Jesus ay dumating para bigyan ka ng bagong buhay, para palayain ka mula sa iyong sarili. Ngayon, kailangan mong manampalataya sa katotohanan iyan at ikaw lamang ang makakagawa niyan. Walang sino man ang makakagawa para sa iyo. Walang makakapaggabay sa iyo dito. Walang makakagawa ng desisyon para sa iyo. Mga kapatid, kayo ang may pananagutan sa sarili ninyong kaligtasan, kaya kumilos na. Itanggi mo ang sarili. Ialay mo ang buhay mo. Huwag nang mamuhay para sa sarili. Huwag mong mahalin ang buhay na ito hanggang sa kamatayan. Buhatin mo ang krus mo at simulan ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Maraming sinasabi ang Biblia na tayo ay mga sundalo sa hukbo ng Diyos. Nandito ka para lumaban, para sirain ang gawa ng demonyo, kasi niyan mismo ang ginawa ni Haring Jesus. At kung paano siya ayon sa unang Juan Kabanata 4, ganun din tayo dito sa mundo ngayon. Tayo ang sagot sa mga nawawala sa teritoryo ng demonyo para sirain ito, para ihayag ang liwanag, pag-ibig at katotohanan sa mundong ulila. Kailangan mong maniwala sa katotohanan ito mag-isa. Walang ibang gagawa nito para sa iyo. Kailangan mong maglakad sa sariling daan, sariling relasyon sa Ama mo sa pamamagitan ni Jesus para maipakita siya sa inyong buhay. Seryoso, hindi ito dito. Hindi ako. Nandito para buksan ang bibig at hayaang magsalita ang Diyos sa akin. Kaya, magandang salita iyon kapatid. Magandang salita iyon. Hindi may gawin ka dyan pare. Maging salita ka. Paniwalaan mo yan. Maglagay ng pananampalataya sa katotohanan iyon. Gamitin ang aksyon mo para maglagay ng pananampalataya sa katotohanan ito, sa salitang ito, upang maging siya sa loob mo, upang hindi ka mapipigilan kay Kristo na nasa iyo, kay Kristo na nasa iyo. Mga kapatid, walang may kapangyarihang ilayo ka sa pag-ibig ng Diyos, sa kapayapaan ng Diyos, sa kagalakan ng Diyos.
Kailangan mong maging makasarili at makasarili, nabubuhay pa rin sa luma para lang ipasa yan at malinlang. Gusto kong sabihin, sinasabi ko, ganyan ang karamihan sa mundo. Pero hindi naman kailangan. Maaari kang lumaban araw-araw tulad ko at marami pa sa mundo na lumalaban sa mabuting laban ng pananampalataya, namumuhay sa katotohanan. Kapag nadapa tayo, kapag nasaktan, hey, hindi natin hinahayaang tukuyin tayo ng kasinungalingan. Hindi natin hinahayaang tukuyin tayo ng ating mga pagkakamali. Hinahayaan nating ang katotohanan ang magtakda tulad ng nasabi ko at alam natin tulad ng nasabi ko yung awa na ang awa niya sariwa araw-araw at nagtatagumpay ang awa laban sa paghatol at ang pag-ibig niya hindi nagkukulang at di natin hinahayaang ang anumang kasinungalingan o sinasabi ng iba, ibang nasa labas pa sa sinasabi ng Ama natin sa pamamagitan ng salita niya ang magbuo kung sino tayo sa Kanya. Yan ang paraan para malaman mong matibay pagkakakilanlan mo, pare. Di ka nagdadalawang isip, pare. Wala kang paki kung ano sabihin ng iba. Kaya ano ngayon, di ako nandito para sa plataforma. Di ako nandito para sa sarili kong kaharian para buuin pangalan ko. Nandito ako para magbigay papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ni Hesukristo. Wala akong paki sa sasabihin ng iba kung wala ito sa katotohanan ng salita ng Diyos. At to be frank, talagang meron akong awa at habag. Nasabi ko na ito maraming beses sa mga taon, awa at habag para sa karamihan ng mga kapatid sa katawan ni Kristo kasi naloko sila. Ang layo nila, di sila kamukha ni Hesukristo o kagaya ng sinasabi sa banal na kasulatan. Pero higit patagal nilang naligtas kesa sa buhay ko. Mga kapatid, gumising na kayo. Mahal ko kayo, pero gumising na kayo. Maging kayo ang salita. Huwag nyo lang basahin. Dapat ay maging ito kayo. Tanungin niyo ang banal na espiritu. Tanungin niyo ang banal na espiritu. Hilingin sa Ama na baguhin kayo sa isang maluwalhating buhay na nasa loob ninyo. Maging ipinanganak na muli kayo. Ipinanganak na muli ay parang hindi kayo nag-exist. Talagang naniniwala kayo na namatay kayo. Wala ang pangalan nyo sa usapan. Oo, maging ipinanganak na muli kayo. Ialay nyo ang buhay nyo. Uy, huwag nyo mahalin ang buhay na ito hanggang kamatayan kasi pag mahal nyo ang buhay na ito, mawawala ang buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, kung kumakapit pa rin kayo sa buhay na ito, hindi nyo mabubuhay ang buhay ni Jesus. Hindi pa kayo ipinanganak na muli. Ang ipinanganak na muli ay hindi lang pagdarasal at pagpunta sa simbahan at pagbabasa, pag-alam ng isang bungkus ng mga kasulatan at pagpunta sa Bible College at pagsasagawa ng outreach sa isang ministeryo at paggagawa ng taunang gaya ng sinabi ko pagpunta sa Brazil. Hindi ang ibig sabihin ng ipinanganak na muli, tol, namatay na kayo. Itinanggi nyo ang sarili nyo. Pag-ibig na walang pag-iimbot, walang may utang na loob sa inyo mga Kristiyano, walang may utang na loob sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Gising na, manatiling gising araw-araw. Walang may utang na loob sa akin. Oo, salamat Jesus. Salamat sa bagong buhay. Ama, salamat dahil wala akong problema, meron lang akong sagot sa iyo, Jesus. Salamat, Ama, dahil nakatira ako sa langit, Ama. Ama, salamat dahil umaapaw ako sa kaluwalhatian, pag-ibig, kapayapaan at kagalakan na nagpapalakas sa akin, Ama. Ngunit ang mga kaharian sa langit ay upang ibunyag kung sino ka talaga, Ama, sa kalooban ko, upang makita ka ng iba sa akin, Ama, at naisin ang nais ko. Nais ka dahil sa ibinubunyag ko sa pamamagitan ng aking pagsuko at pagtalima at ibinubunyag kung sino ako at kung sino ka. Sige, sinuman, Haring Jesus, sasabihin ko ito sa inyo. Lahat ng tao, tulad ng sinabi ko, ay nagnanais kay Haring Jesus kapag siya ay lubos na naihayag para sa kung sino siya sa larangan ng Espiritu, ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid na pastor at leader, ni hindi nyo kayang magpagaling ng sakit ng ulo o kagat ng lamok. Maging tapat ka sa sarili mo, pare. Gumising ka. Walang pake ang tao sa gusali ng simbahan nyo. Walang may pake. Ibig kong sabihin, pinagtatawanan kayong lahat ng dyablo. Ang dyablo, ang kaharian ng demonyo, kung hindi nyo mailabas ang kaharian at may simbahan kayo, at ito'y maraming simbahan sa mundo, tinitingnan kayo ng dyablo na mababa. Hinihikayat niya ang tao na pumunta sa inyong mga nalinlang na Bible study sa mga simbahan nyo na walang kapangyarihan pero tawa lang siya ng tawa sa inyo. Biro lang sa kaharian ng dyablo ang simbahan nyo at malamang maraming demonyong espiritu ang naninirahan sa inyo at sa mga simbahan nyo dahil nalilinlang pa kayo. At kung hindi nyo man hinahabol yan, tiyak tulad ng sabi ko, sobrang layo nyo na dahil tayong lahat dapat ay hinahabol ang lahat ng kanyang pagkatao at lumaban upang maging lahat ng siya para siya'y mahayag sa kabuuan ng kung sino talaga siya. Kaya pwede ka talagang maging totoong sagot sa mundo. Sasabihin ko na higit 70% ng mga simbahan at mga pastor, alam mo yon, hindi man lang kayang ituro tulad ng sinabi ko ang paghahayag ni Hesukristo dahil hindi sila mukhang si Jesus, dahil patuloy pa rin nilang sinisikap mangaral at magturo. Mga kapatid, hindi ako nandito para mangaral. Hindi ako nandito para magturo. Wala talaga akong alam sa mga sinasabi ko ngayon. Ang alam ko lang ay nagsasalita ang Diyos ngayon at tinutusok ang mga puso ng mga na kailangang gisingin ng Espiritu ng Panginoon para makaalis na at lumabas mula sa mga kasinungalingang kanilang tinitirahan. Alam mo yon, tungkol sa relihiyon, sa walang kapangyarihang Kristyanismo, dahil wala naman talagang ganon dahil si Jesus ay hindi walang kapangyarihan at gayon din ang mga anak na kanyang tinitirhan. Ibig kong sabihin, ito ang ebanghelyo ni Hesukristo. Ikaw ay sumusuko, itinatanggi mo ang sarili mo. Sinasabi ng Biblia tulad ng sinabi ko na si Jesus ang daan patungo sa kaharian ng langit. Kaya dadalhin ka ni Jesus sa Ama patungo sa kaharian ng langit. Nasa kanan ka na ngayon ng Ama kasama si Jesus. Nakaupo. Nakaupo. Ibig sabihin hindi lang basta walang ginagawa kundi nakapahinga. Nakaupo. Nakaupo. Hindi lang basta walang ginagawa.
nakapahinga, nakaupo kasama si Jesus sa kanan ng Ama. Kaya't ngayon, nasa kaharian ka na ng langit dahil sa iyong ganap na pagsuko, pagtanggi, hindi pagmamahal sa buhay na ito hanggang kamatayan. Kaya ngayon, maaari ka nang mabuhay sa buhay ni Jesus. Ngayon talagang naipanganak ka muli. Ngayon mayroon ka ng tunay na buhay na walang hanggan. At ngayon maaari ka nang magkaroon ng tunay na matalik na ugnayan sa Ama dahil ikaw ay nasa kanan sa tabi ng Ama dahil ang Ama ay nasa trono. Ang Diyos Ama ay nasa trono, kaisa ka ng walang hanggan. Si Jesus ang iyong daan, para magkaroon ng matalik na ugnayan, tamang relasyon kay Papa at kay Papa God sa pag-ibig mismo. Kaya ngayon maaari ka nang umupo doon kasama niya at talagang makilala ang Diyos para sa sarili mo sa kaharian ng Espiritu unti-unti. Sa tamang relasyong ito, sa pamamagitan ni Jesus, alam mo ba ang ibig kong sabihin? Sa pamamagitan ng sakripisyo niya sa krus, gets mo? Para tayong lahat, tulad ng sabi ko, ay maging karapat-dapat sa kanyang dugo. Hinugasan kasing puti ng niebe, banal, matuwid at walang bahid. Tara na guys, grabe pare. Araw-araw pare mas nagiging mulat ako at araw-araw mas nakikilala ko siya. Habang mas nakikilala ko siya, mas napagtatanto kong wala akong masyadong alam. Wala akong gaanong alam tungkol sa Diyos na walang limitasyon, pero alam kong mahal niya ako. Alam ko kilala ko siya. Alam ko na nabubuhay siya sa akin at alam kong matuwid ako sa kanyang dugo. Gets mo? Kaya't nakakatayo ako ng buong tapang kasama si Kristo para magkaroon ng masidhing ugnayan sa Diyos. Buong tapang kasama siya, gets mo? Tumayo ako sa harap niya ng buong tapang at kinakausap siya. Kinakausap ko siya pare, araw-araw, buong gabi, kagabi. Tulad ng sabi ko, gising ako hanggang alas 4 ng umaga. Alas 4 ng umaga lang nakikipag-ugnayan sa kanya, nakikipag-ugnayan sa Diyos pare, at nakikita lahat ng magaganda niyang ginawa. Sabi ko, sa pamamagitan ko. Ibig kong sabihin, sabi ko, sa buong mundo. Mayroon akong libu-libong videos, alam nyo, nagawa ng Diyos sa pamamagitan ko, naiintindihan niyo. At sobra, dinudurog lang nito ang puso ko. Sabi ko, wow, Panginoon, ang galing mo talaga. Nakatayo ako sa pagkamangha, nakaupo kasama si Kristo na may maliit na popcorn at maliit na cherry icy sa kaharian ng Espiritu. Pinagmamasdan ang Diyos sa aking katawan, maging Diyos sa pamamagitan ko, Ama na Diyos na nagpakita sa akin, ang Ama na inihayag sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus sa akin, kapag nakita niyo ako, nakita niyo na ang Ama. Sinasabi ko lang ang sinasabi ng Ama ko. Ginagawa ko lang ang ginagawa ng Ama ko. Sino ka kay Jesucristo? Sino ka kay Jesus? Dahil namatay ka na, wala ka na, si Kristo ang nasa iyo. Si Kristo ang nasa iyo. Sino dapat mong ipakita? Ang Ama na Diyos. Sino dapat magsalita? Ang Ama na Diyos. Ang Ama na Diyos. Ang Ama na Diyos. Nandito ako para mangaral. Nandito ako para magturo. Wala ako rito para magministeryo. Nandito lang ako para maging daluyan, gets mo? Tulad ng sabi ko, maging masunurin, itanggi ang sarili, lubusang sumuko at hayaang manguna ang Diyos Ama sa pamamagitan ko. Wala akong pakialam sa iba pang bagay kundi ang pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ko. Wala ako rito para sa sarili ko. Wala ako rito para sa pandaigdigang ministeryo. Wala akong pakialam sa kahit ano pa roon. Importante lang ang pagsunod sa Ama. Kaya nagpapatuloy ako, Mateo 7. Tuloy-tuloy kong ginagawa ang kalooban ng Ama sa langit. Ibig sabihin, hayaan ng Diyos na gawin ang kanyang gusto. Ginawa niya ako. Kilala niya ako sa pangalan ko. Di ko alam sinasabi ko. Di ko alam ginagawa ko. Alam niya lahat. Wala akong alam. Pero kilala ko siya ng lubusan at alam kong kilala ko siya. Alam mo, kilala ko siya. Alam ko na kaya niyang kumilos. Dito gumagaling, naliligtas ang lahat sa paligid ko. Mga kapatid, di ito rocket science. Gusto lang ng Diyos na maging lubos kang wala sa kanyang daan. Tulad ng itigil ang pag-iisip na may alam ka. Itigil ang pag-iisip tulad ng sabi ko na mayroon kang karunungan. Kapag dumating ang karunungan sa atin, alam mo may sarili rin siyang paraan. Alam mo sa kaharian ng langit, karamihan sa inyo hindi nga alam ang sinasabi ninyo habang sinusubukan ninyong ituro si Jesucristo sa buong mundo. Dahil hindi kayo nagpapasakop, hindi nagsusuko. At kung talagang titingnan nyo ang buhay ni Jesus, kung talagang tiningnan nyo si Mateo, Marcos, Lucas, Juan kung paano si Jesus, tingnan mo ang sarili mo at tingnan kung parang katulad ka niya. Tingnan kung kailanman naging katulad ka niya. Kung hindi, magsisi ka na. Humingi ng pangunawa sa Diyos. Sabihin, Diyos, ayoko ng sarili kong pamamaraan. Wala akong pakialam sa ministeryo, Panginoon. Ang mahalaga lang sa akin ay masunod mo, Ama. Taos pusong manawagan sa Kanya, kaibigan, bago pa mahuli ang lahat para sa iyo, bago pa mahuli ang lahat dahil kung wala kang katulad sa Kanya, ibig sabihin hindi mo siya kailanman nakasama. Kung hindi ka kailanman nagkaroon ng pagkamalapit sa Kanya sa kaharian ng langit, at ibig sabihin hindi mo talagang nakilala siya dahil ang tanging paraan para talagang makilala mo, siya ay isang ganap na pagpapasakop, pagsuko, pagtanggi sa sarili makapasok sa kaharian ng langit. Kapag talagang kilala mo ang Diyos, ipapakita mo pisikal ang kanyang kaluwalhatian at magiging kamukha mo siya. Imposible kang magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos at hindi maging katulad niya. Magiging kamukha ka ng Diyos kasi ang likas na katangian niya, presensya niya, kapangyarihan niya, kaluwalhatian niya ay mapupunta sa iyo at lalabas na nagniningning ka sa pagkatao niya. Nagniningning ang pagkatao niya mula sa loob palabas. Lumabas lang siya sa iyo. Kahit saan ako pumunta, nahahayag siya. Sinasabi ng mga tao, sino ka? Nasa akin si Kristo. Buhay si Jesus. Nasa mga tao siya. Hindi siya nakatira sa simbahan. Nasa mga tao siya nakatira. Ang hari ng kaluwalhatian, si Jesucristo sa 4 na ebanghelyo, nasa labas talaga. Kahit saan pumunta si Jesus, ipinahayag niya ang Ama. Inihahayag niya ang kaharian ng Diyos.
Pinapagaling niya ang may sakit, nagtataboy ng mga demonyo, inihahayag, hey, siya ang katotohanan sa laman, biyaya at katotohanan sa laman, at saan man siya pumunta, nasa labas siya, kasama ang mga puta, kolektor ng buwis, mga makasalanan. Ang tanging pagkakataon na pumunta siya sa sinagoga, sa simbahan, ay para ituwid ang mga Pariseo at Saduceo. Hindi ko nakita si Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan na sumisigaw, hoy, hoy, halika, uno kanita ko ng hapon, ibubuhos ko ang salita. Ibubuhos ko ang salita sa sinagoga. Nasa labas siya sa mga hagdan doon, nagsasalita sa mga tao. Pero hindi ko siya nakita na nag-aanunsyo na parang Burger King, hoy pare, meron kaming 4 na serbisyo sa linggo, 9, 8 a.m., 10, 8 p.m., 12, 8 kan, 6, 8 kan, may 4 na serbisyo. Halika, heto ang flyer. Gets mo? Pumunta ka ng linggo, Martes na. Kapag Martes na, baka hindi ka makarating ng Miyerkules, nandyan ka bigay ng flyer. Hoy, gusto kang hipuin ng Diyos sa linggo. Gumising ka. Gaano ka kalinlang? Baka hindi ka makarating mamaya Miyerkules, Linggo, at kunwari nasa iyo ang katotohanan ni Haring Jesus at di mo agad siya ipinaalam, gaya ng sabi ko, kung gaano siya kamahal ng Diyos ang kanyang katotohanan, na nais ng Diyos na ibalik siya, na alam mo ba, hindi pa niya naranasan ang pagmamahal na ganun. Gising na. Mga pastor, mga apostol, alam nyo, tinatawag na mga tinaguriang pastor at apostol, at mga pastor at apostol at guro, karamihan sa inyo ay sariling deklarasyon. Hindi kayo idineklara ng Ama. Karamihan sa inyo sa buong mundo ay sariling deklaradong pastor at apostol at propeta. Diretso. Ako, sisidlan lang ako na naglalantad ng lahat ng siya. Wala akong pakialam sa anumang, wala akong pakialam sa plataforma, wala akong pakialam sa pandaigdigang ministeryo. Hindi ko hiniling magkapandaigdigang ministeryo, Eternal Promise Global Ministries. Utusan ako ng Diyos. Uy, alam mo ba, gagawin mo ito. Gagawin ko ito sa pamamagitan mo at aakayin ko ang aking mga anak sa akin. At oo, ako lang ang sisidlan ipinahayag ng Diyos. Wala ako, kundi kanyang anak. Kilala ko siya. Siya ang aking Ama. Siya ang aking Panginoon. Lingkod ako para sa Panginoon. Kaibigan ako ng Diyos. Pero hindi ko inasamang pandaigdigang ministeryo. Basta gusto ko lang mabuhay sa Diyos at mahalin ang mga tao saan man ako pumunta. Iyon ang mismong ginawa ko. At sabi niya, Eric, oras na. Eric, oras na. Kailangan kita, gaya ng sinabi ko, para maging sisidlan na aking pagkukwentuhan, para itaas ang aking mga anak, para itaas ang aking nalalabi sa buong mundo, sabi ko, para ihayag ang kaganapan ng aking katotohanan sa pamamagitan ng aking salita kung sino ako talaga, at para ibunyag ang aking kaluwalhatian sa mundo, para magdala ng bilyon-bilyon bago pa man bumalik ang aking anak. Kaya sabi ko, oo, kahit ano Papa, hindi ako nandito para sa akin Panginoon. O, utusan mo ako at gagawin ko. Sabi ko, gagawin ko ito sa abot ng aking pangunawa at ginawa ko. At ginamit ako ng Diyos para itaas ang mga masa sa buong mundo ng kung ano talaga siya. Pero hindi ako ito. Nasa akin siya at alam kong siya ang gumagawa nito. Eric, wala nang alam kundi ang Ama sa kanya at binabasa ko lang ang salita para siyang makilala. Mga kapatid, gumising na. Hindi dapat kayo ang nangangaral, nagtuturo. Ang Diyos dapat ang nagsasalita sa inyo sa pamamagitan ng inyong buong pagsuko at pagkilala sa Diyos ng malaliman para sa sarili nyo sa isang relasyon sa kaharian ng langit at ng Espiritu, at sa kanyo siya tunay na makikilala. Naiintindihan nyo ba ako? Mapapalaya nyo siya kung sino talaga siya? Mga kapatid, gumising na. Marami pang salita ang darating, makapangyarihang mga salita na maglalantad sa mga demonyong Diyos. Ayon sa sinabi ko, sa loob ng relihiyon sa buong mundo, naiintindihan nyo ba sa pamamagitan ng Eternal Promise Global Ministries habang tayo ay gumagalaw ng madiskarteng magkakasama at sisimulan ang paglulunsad gaya ng sinabi ko ng kapunuan ni Kristo? Naiintindihan nyo ba sa pamamagitan ng bawat isa sa aming mga sumukong lalagyan habang tayo'y madiskarteng kumikilos gaya ngayon, gaya ng sinabi ko sa buong mundo? Pero kung wala kang kapangyarihan at sinasabi mo ang pangalan ni Hesukristo, hindi ka dapat walang kapangyarihan. Kulang ka sa kaalaman. Sabi ng Biblia, ang aking bayan ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kailangan mong gumising at matanto na may mali, may panlilin lang. Hindi ibig sabihin masama ka, hindi ibig sabihin wala kang pananampalataya. Pero kailangan mong gumising at maging tapat sa sarili mo. Pinagtatawanan ka ng demonyo. Hindi ako, siya ang demonyo. Dapat mo lang ibunyag kung sino ang Diyos talaga at sirain ang puwersa ng kadiliman. Pero kung powerless ka, gumising ka. May mali. Ang mga anak ng Diyos hindi powerless kasi ang kapangyarihan na sumisira sa puwersa ng kadiliman ay pag-ibig ng Diyos. Unang Korinto 13, malamang may problema sa puso mo. Malamang may problema sa puso mo. Diyos lang ang nakakaalam. Kailangan mong lumapit at umiyak sa Kanya dahil baka nalinlang ka. Kailangan mong sumigaw at sabihin, hoy, alam mo ba, nagsasagawa ako ng mga event, lahat ng ministry events, ito, iyon, pero wala namang nangyayari. Hoy, pero ang kaluwalhatian sa paligid, ang mga tao ay hindi napapalaya at gumagaling.
Walang napapalayas, walang demonyong napapalayas. Dapat ito'y nangyayari dahil iyon si Jesus. Iyan ang sinabi niya sa atin sa 4 na ebanghelyo. Tagapagpagaling siya, tagapagpalayas siya, nasa loob ka niya. Hindi ko kinakailangang maging katulad ni Jesus. Nasa loob ko siya. Hindi ko sinasabi, maging katulad tayo ni Jesus. Hindi. Si Kristo sa loob ko. Nasa loob ko ang Diyos. Nasa loob ko si Jesus. Nasa loob ko ang Ama. Nasa loob ko ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nasa loob ko siya. Ang aking pagkakakilanlan ay nasa Kanya. Nabababalot at nakatago ako sa Kanya. Hindi ko kailangang gayahin siya. Siya ang lumalabas mula sa akin. Oo, ito'y Biblia, banal na kasulatan, katotohanan. Sige na, makinig kayo. Ito ang leon ng Huda na nagsasalita sa inyo. Di mo siya mapipigilan. Wala kang ginagawa. Gagawin ng Diyos ang gusto niya. Tutuparin ng Diyos lahat ng sinabi ng Kanyang salita. At ang mga huling araw nandito na at mga anak ng Diyos, mga anak ng langit, isang pagpapala ka lang upang maging pagpapala sa iba upang ang Diyos ay masilayan sa iyo. Kung may pera ka, dapat mo itong ibuhos sa kaharian ng Diyos, ibuhos mo ito sa tao at ipakita siya. Tigil ka, hoy, tigil sa pagiging makasarili at isip sarili. Sarili mo lang ang naaapektuhan mo. Gusto ng Diyos lahat. Hiningi niya ang buhay mo kaya hiningi niya rin ang yaman mo. Sino ba ang nagmamalasakit kung may utang ka? Sumali ka sa club? Lahat tayo may utang. Lahat tayo may problema. Iyang magiging palusot mo ba? Sasabihin mo ba iyan sa kanya sa paghatol? Well, alam mo, Diyos, sana ganito, ganyan, gets mo? Pero alam mo, ano? Hindi tama ang puso mo. Hindi tama ang puso mo. Di mo lubos isinuko lahat. At kung hindi ka lubos na sumuko, hindi mo isinuko ang lahat mula sa puso mo, nananabik ang puso mong gawin iyon, hindi mo siya nakilala. Hindi mo siya nakilala. Hindi mo siya nakilala. At sasabihin niya, lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Hindi kita nakilala. Kailangan magising ang mga kapatid. Wala akong ideya na pupunta siya rito, pero pumunta siya rito. Mahal ko kayo mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos. Kailangan ko nang magpatuloy. Mahal ko kayo mga kapatid. Sumunod kayo kay Jesus, ang hari, ang salita na naging tao, si Hesukristo.